panlalawigan na layong palakasin ang sektor ng agrikultura sa lalawigan. Pinangunahan ng aktibidad ni Governor Ralph Vincent R.V. Ivardoni, katuwang ang Office of the Provincial Agricultural Services sa pumumuno ni OIC Provincial Agriculturist Verlin Capon. Layunin ng programa na mapataas ang ani at mapabuti ang kalidad ng mga pananim, partikular ang palay. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Governor Ivardoni na patuloy ang pagbibigay ng konkretong suporta ng pamahalang panlalawigan sa mga magsasaka upang programa na mapataas ang ani at mapabuti ang kalidad ng mga pananim, partikular ang palay. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Governor Ivardoni na patuloy ang pagbibigay ng konkretong suporta ng pamahalang panlalawigan sa mga magsasaka upang mapatatag ang kanilang kabuhayan at mapabuti ang kalidad ng mga pananim. Narito na ang unang tatanghal sa kanyang bagong tahanan ni Connie Reyes on camera. Lady, smile. I won't see them grow. Kapos ako sa allowance, Daddy. And I needed more of you. Paano mo siya hawakan kung wala na ako? Albert, nasanay na ako. Pilipinas Report. Formal ang iginawad ng Department of Agrarian Reform o DAR Zamboanga Sibugay Provincial Office sa Tibabawan Agrarian Reform Fisheries Cooperative o Timar Bemco ang isang 6-wheeler hauling truck na nakakahalaga ng 1.8 million pesos. Ang naturang truck ay magagamit ng Timar Bemco para sa kanilang pangaraw-araw na operasyon at serbisyo para sa mga miyembro. Ang on-site turnover ceremony ay pinangunahan ni Di Malutang Giling II, Provincial Agrarian Reform Officer 2 ng DAR Zamboanga Sibugay, kasamang hepe ng Program Fisheries Development Division na si Carpo Romulo Perez at Edgardo Lamata, Municipal Agrarian Tungawan 6-wheeler truck ang papalakas sa produkto ng kooperatiba. Tutulong din ito sa pagpapalago ng produksyon ng mga miyembro ng Timar Bemco. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Racing Ball na Zamboanga, Sibugay. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Si Mamang Chopper, iwas aksidente, iwas ako na ho tayo. Araw ho ng Martes ngayon. Pupunta pa minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw sa mga may lakad, sa mga mapupuntahan. Hindi ba kayo malate at magsasabing na-late na naman ako? Sa atin pa rin huyo, malilate tayo pag tangalit na yung gumagalaw, ano? Okay, punta naman tayo ng lawag. Okay, banda, 50 mga magsasaka, tumanggap po ng mga lagang hayop mula naman sa pamahalang panlalawigan ng Ilocos Norte. Ang mga detalye, nakuha natin si Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawaga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Tuloy-tuloy na sa ibang pagkakakitaan ng mga benepisyaryong magsasaka ng Ilocos Norte. Ang mga detalye, nakuha natin si Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawaga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. tuloy-tuloy na sa ibang pagkakakitaan ng mga benepisyaryong magsasaka sa
Ilocos Norte. Ang mga detalye, nakuha natin si Rani Dorilag, Liat B. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawaga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Tuloy-tuloy na sa ibang pagkakakitaan ng mga benepisyaryong magsasaka sa Ilocos Norte matapos mabigyan ko lawag. Usapang Agrikultura. Usapang Agri-skills training, araw naman sa mga nagnanais maging OFW. Detalye, nandiyan naman si Leslie Himino, EWRS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayuga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-aalok ang isang kooperatiba dito sa lalawigan ng Pangasinan ng libreng pagsasanay sa kasanayang pang-agrikultura para sa mga residenteng naglalayong magtrabaho sa ibang bansa. Ang kay Rolly Mateo Sr. ni Chairman ng Bantog sa Mang Nayon Multi-Purpose Cooperative ng Sitio Cabaruan, Barangay Bantog, Asingan, Pangasinan na sila nagtatag na isang learning center upang makapagbigay ng abot-kayang sertipiko para sa trabaho sa labas ng bansa. Aniya, medyo may kamahalan ang dumalo sa mga pagsasanay at kumuha ng sertipiko kaya nagpasya silang magbukas ng sarili nilang site at magpatakbo ng sariling learning center. Ang kay Mateo, ang pagsasanay ay libre sa mga residente ng Asingan, may bayad na 10,000 piso sa mga hindi residente, kasama na rito ang board and lodging. Ang mga kurso ay kinabibilangan ng dairy processing, animal management at pagmamaneho ng traktora at ang tagal naman ay aabot ng 35 araw. Nabatid na ang ilan sa mga nagsanay na nagsimula ng 2024 ay kasalukuyan tatrabaho sa Japan, New Zealand at Canada. Para sa mga Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Leslie Himino ng Tayog, Pangasinan. Samantala, mula Pangasinan, dako tayo sa Bicolandia, ho. Tinaguri ang Bicolana Queen of Stingless Bees. Endorso sa mga magsasaka na mag-alaga po naman ng mga stingless bee sa beauty at health benefits. Detalye, nandiyan naman si Elaine Orong, EWRB, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Miss Mary Grace Stein, tinagurian na Bicolana Queen of Stingless Bees. Tumataguyod sa mga magsasaka na mag-alaga ng stingless bees para sa beauty at health benefits. Kinausap natin sa isang pakikipanayam ng Sulong Kabayan Tulong ng Gobyerno Program sa Radyo Pilipinas na ang Bicolana Queen of Stingless Bees tungkol sa paggamit ng propolis mula sa stingless bees sa beauty skincare at kung paano ito nakakatulong sa mga farmers. Sobra sa inaasahang mga benepisyo ng stingless bees, lalo na sa kanilang honey at propolis na may antibacterial at anti-inflammatory properties. Ang propolis ay ginagamit sa mga produkto ng skincare dahil sa kakayahan nito na mag-protect sa balat at mag-promote ng healing. Ang Bicolana Queen of Stingless Bees ay nagtuturo sa mga farmers kung paano mag-alaga ng stingless bees at kung paano gamitin ang honey at propolis sa iba't ibang produkto tulad ng massage oil na may virgin coconut oil. Ang mga produktong ito ay may natural na bango at nakakatulong sa pagpapaganda ng balat. Ang pag-aalaga ng stingless bees ay hindi lamang nakakatulong sa mga farmers, kundi pati na rin sa environment dahil sa kanilang papel sa polinasyon. Kaya't kung ikaw ay isang farmer o gustong magsimula ng isang bagong venture, makipag-ugnayan sa Bicolana Queen of Stingless Bees at alamin kung paano makakapag-benefit sa mga produktong ito. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Bicol. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Elaine Orong ng Radyo Pilipinas. Yan. Ay dyan po sa lalawigan ng Albay, yung pong Mayan Volcano Unrest. Nananatiling nasa alert level 3 pa rin ho yan. May mga ongoing Dito sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Elaine Orong ng Radyo Pilipinas. Yan. Ay dyan po sa lalawigan ng Albay, yung pong Mayan Volcano Unrest. Nananatiling nasa alert level 3 pa rin ho yan. May mga ongoing
Dito sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Elaine Oro ng Radyo Pilipinas. Yan. Ay dyan po sa lalawigan ng Alba, yung pong Mayan Volcano Unrest. Nananatiling nasa alert level 3 pa rin ho yan. May mga ongoing activity including yung Radyo Pilipinas Sports Radio. Trending issues na pinag-uusapan. World News in 5. Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan. Siksik sa impormasyon. Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, Sports Radio 918, Radyo Magazine 1278, at Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. Radyo Pilipinas World Service. Sports Radio. Radyo Pilipinas Magazine. Serbisyo publiko. Taginting ng AM. Lakas ng FM. The AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang radyo